Mga kapuso, inanunsyo po kamakailan ng Department of Health na libre na ang pagpapagamot ng mga mahihirap sa mga ospital. Paano nga ba ang proseso para dito? Yan po at iba pang isyong pangkalusugan ating punta talakayin kasama si Department of Health spokesperson Dr. Eric Tayag. Good morning po and Merry Christmas, sir. Merry Christmas, Cara, at kami po ay bumabati sa mga taga-subaybay nyo ng Merry Christmas. Okay, dahil nanggaling lang tayo doon sa report about the President's health, may binanggit doon yung fentanyl. May mga tao, lalo na sa Facebook, pinag-uusapan, ano ba itong drug na ito? Kayo po, doktor, kayo. It's a powerful analgesic. Painkiller. Yes, painkiller yun. It needs a prescription. And we are confident that the President knows its indications and contraindications and the dose he has to take and the precautions he has to make. Okay, okay. At saka paalala natin sa publiko, hindi basta-bastang iniinom lang itong fentanyl kasi pwede itong ma-abuse. May mga ibang balita na ina-abuse ito. Tama yan sapagkat marami tayong kababayan narinig lang na may isang uri ng gamot. Painkiller, pwede na. Hindi po. At hindi nyo rin naman po makukuha yan kung wala kayong prescription. Okay, okay. Alright, pumunta na tayo doon sa talagang issue natin ngayong umaga. Kamakailan po naglabas kayo ng press release na libre na yung pagpapagamot doon sa mga mahihirap sa mga public hospitals. Ano po ang sakop nito? As in confinement, pati po ba outpatient department? Paano po, sir? Alam mo, yung PhilHealth ay halos lahat ng mahirap. At ngayon 100% na nga po ay covered. Kaya nga hindi mo na kailangan ng ID ng PhilHealth. Yeah. At kung pupunta ka sa ospital ngayon, ang pamamaraan po ng PhilHealth ay case rates. Ibig sabihin po niyan, kung ano po yung sakit, meron ng reimbursement scheme, plano para doon. Ngayon po, ang ospital naman ay gumagastos ayon sa pangangailangan ng pasyente. Right. So, maaaring husto lamang doon sa binibigay ng PhilHealth o lumalampas. Pag lumampas, doon po nahihirapan yung mga kababayan po natin. Hindi nila kaya magbayad. So, kahit covered sila ng PhilHealth, halimbawa, dengue, 8,000, inabot yung bill mo sa ospital ng 12,000. Di may 4,000 ka pang. So, babayaran mo ngayon yun. So, ang ginawa po ng Department of Health sa nakarang administrasyon ay no balance billing. Ibig sabihin, pupunan na ng ospital yung pagkukulang na yon. So wala rin babayaran yung mga kababayan natin. So balit, may mga ospital na kung wala naman sa inventaryo po nila yung pinang-abono po ron, mapipilitang magluwal pa rin ng pera yung mahirap nating pasyente. Halimbawa, na-aksidente ka, kailangan mo ng bakal. Eh wala namang bakal na available sa ospital. Di bibilin mo yun. So bagamat wala ka nang binayaran sa ospital, naglabas ka pa rin ng pera para bilhin. Ngayon, dito po sa mangyayari pong ito, dahil sa may karagdagan na 32 billion pesos na nilabas yung DBM, ay ang aming kalihim ay maglalabas ng guidelines para sa mga ospital para na sa ganun mga kababayan natin ay wala na talagang babayaran. Paano po yon? As in, lahat-lahat, pati kahit sumobra ka doon sa PhilHealth mo? Wala na. Wala nang babayaran. Kaya, importante ito, Cara, para may, kung ano yung mga repercussions po nito. Marami tayong mahirap na kababayan na tinitiis yung kanilang karamdaman. At napapanood namin sa inyong programa na huli na, malala na bago dalhin sa ospital. Sa anunsyong po to ng Department of Health, hindi na sila mangingimi o mahihiya na pumunta na kaagad na mas maaga sapagkat alam nila libre po ang magiging paggagamot sa kanila. Pero gusto rin namin paalala na bagamat free hospitalization to, ang layunin pa rin ng Department of Health ay makaiwas sa sakit at we should prevent diseases. Kaya nandiyan pa rin yung programa naming pagbabakuna para sa mga bata, nutrisyon para sa mga lumalaking bata, proteksyon para sa mga nagbubuntis at magdadalang tao. So free hospitalization, paano yung outpatient? Kung hindi ka magpa-confine, hindi ka naman ooperahan, kailangan mo lang ng gamot? May ibang programa naman yun sapagkat may binigay naman ang ating Pangulo, 1 bilyong piso para naman sa mga gastusin sa gamot.
at nagbigay rin naman sila So sa lahat ba DSWD. ng gamot libre na ngayon or hindi? Ganun ang mangyayari. Kaya ang ginagawa namin, binibilisan namin paglabas ng guidelines para sa pagpasok ng bagong taon sa unang araw ng January ay malino na po lahat sapagkat hindi lang Department of Health dito ang mga ngasiwa, pati rin ng DSWD. At lahat po ng klase ng sakit ay libre na yung gamot? Ganun po ba, sir? Kasi alam naman natin, mayroong mga gamot na talagang ang mamahal. Ayokong pangunahin yung guidelines, subalit kung maaalala ng ating mga kababayan, ang PhilHealth ay meron na ring mga benefits para sa mga catastrophic conditions. Okay. Kasama dyan yung cancer, Alright. kasama dyan yung mga may kinalaman sa mga operasyon sa puso. At yan po ay umaasa kami na magiging malinaw sa guidelines. Ayokong pangunahan yung gumagawa ng guidelines. Okay. Pero alam naman natin, at kayo na rin, sinabi ninyo na proyekto na nung nakaraang administrasyon pa, yung libre, yung 100% coverage sa PhilHealth, tapos yung libreng hospitalization. Because I understand, correct me if I'm wrong, there was an amendment to the National Health Insurance Act noong 2013 saying na covered na ang lahat even if you don't have a PhilHealth card, ay libre na ang hospitalization. Tama po ba yun, sir? Covered ka kasi... Ito po yung papakita natin. This is Section 2 of the National Health Insurance Act of 2013 kung saan sinasabi na ito nga talagang libre lalo na sa mga underprivileged, sick, elderly persons and persons with disabilities yung pagpapa-hospital. They don't need a PhilHealth card. So technically, nung 2013 pa lang ay libre na yung hospitalization. What is the difference now? Okay. Linawin natin yung salitang free. Opo. Okay. Pag ikaw PhilHealth member at ikaw na confined sa ospital, nangangailangan ka ng serbisyo, merong katumbas na binibigay yung PhilHealth sa gagastusin mo sa ospital. So, sa makatuwid, pag sumobra doon yung gastos ng ospital, kasi iba-iba naman ang magiging kaso ng pasyente. Halimbawa, may dengue na yung pasyente 3 araw lang. May dengue naman na komplikado, 10 araw hindi pa gumagaling yung pasyente. So kung ikukumpara mo yung dalawang pasyente ito, bagabat parehong dengue, mas malaking gastos dun sa isang nagka-dengue na 10 araw na. Right. So yung pera po ng PhilHealth, maaaring magkasya dun sa 3 araw lang na tumigil sa ospital. Subalit, kulang doon sa tumigil sa 10 araw. So, ibig sabihin nun, mag-aabono pa yung pasyente. Okay. Ngayon, dahil sa may no balance billing na ginawa yung Department of Health, yung ospital ngayon, kung may kakayahan siyang bayaran po yun, ay kukunin niya yung gastusin yun. Walang babayaran yung pasyente. So, if you want to avail of this, saan ka lalapit? Kunyari, biglang pagdating doon, ito po yung mga babayaran ninyo. May point of care eh. Kahit nga pag mahirap ka, hindi kailangan meron kang card. Ibig sabihin nun, kagad, pagpasok mo sa ospital, matatanggap mo na mga benepisyong to. Do you have to prove anything? Kailangan ba magdala ka ng social service certificate proving that you are indigent? Sa mga ospital naman, meron tayong mga social welfare. Kasi kailangan din naman maging malinaw tayo, maayos yung listahan natin. Para nang sa ganun ay hindi naman natin pinapayagan kasi yung mga dumidiskarte na hindi naman, nakaya naman pala nilang magbayad, tapos they will identify themselves na mahirap. Pero karaniwan ng kara talagang mahirap po sila. Kaya nabibigyan talaga ng serbisyo. Sa experience po namin, ang palaging iniinda or problema ng mga mahihirap, libre nga yung ospital, libre yung professional fee, libre lahat. Pero pag merong mga certain instruments, may mga certain equipment, certain medicines na hindi available and you have to buy it in the pharmacy. Tama yan. Kaya itong nagiging dahilan kung bakit noong 2013, yung out-of-pocket expense ay 53% pa rin. Correct, yes. Malaki pa rin. At malaking bahagi ay sa gamot at saka yung mga instrumento na binanggit mo. Kaya nga ito, inaasahan namin sa guidelines
na ito ay makakatugon na doon sa gap na yan para na sa ganon ay talagang libre talaga, libre. So ano ibig sabihin ng libre? Malalaman natin sa guidelines na ilalabas. When are you going to come out with the guidelines? Ginagawa na po yan nang nakausap po ang aking kalihim. Bago siguro matapos yung taon ay matatapos na po yan. Okay, okay. Posible bang ilagay ang mga mahihirap sa mga private hospitals kung sakali masyado ng marami ang nasa public hospitals, ilagay sa private and the same policies apply? Yung private hospital may mga PhilHealth services po sila kasi. So makakapunta rin po sila doon. At syempre, yung bill naman sa ospital, lalawak po yung diferensya po ron. Okay. So kung halimbawa sa government 12,000, baka sa kanila abutin ng 40,000, wala pong no balance billing na gano'n. Subalit baka maisama sa guidelines kung paano makikipag-ugnayan. Lalo na kung sa isang lugar ay private hospital lang nandun. Correct, So gagawa po kami ng paraan para na sa gano'n. Yung mahirap, wala siyang ibang choice, yung private hospital lang doon, ay makakakuha pa rin siya ng serbisyo. Katulad na isang mahirap na pumunta lang sa pampublikong ospital. Okay, at ang dahilan po nito kung bakit, kumbaga parang mas lalawakan natin yung coverage ng mga magiging libre sa ospital, pakipaliwanag po, ang reason nito is because tumaas ang budget ng DOH. Tama po ba? From 122 nung... Hindi po. Apa. Sa ulat po ng aming kalihim na ginawa niya sa Sheriff Agwak, ang ganito po nangyari, sa Maguindanao po yan, yung may 42 billion pesos po na arrears, yung DBM, Okay. na dapat nilipat nila sa PhilHealth. Okay. Ito po yung mga contribution from the government sector, mga employees po. Ngayon, naibalik na nila yung 32 billion pesos. So ito ngayon yung cushion. Okay, Opo. okay. Kaya kakayanin po, umpisa sa susunod na taon, kung bakit nabanggit at naiulat ng aming kalihim na libre ng hospitalization, hindi nyo kailangan magpakita ng ID ng PhilHealth. Okay, okay. Pero kung nagtaas po yung budget ng DOH, dahil dito sa sinasabi niyo mga arrears na accumulated before, tapos ngayon parang we're reaping the benefits of this, bakit po may balita kami na may mga certain programs ang DOH na nagbaba ng budget? Halimbawa, the Doctors to the Barrios program, I understand na-slash yung budget for this program, which is very, very useful din naman at talagang nakakatulong lalo na doon sa mga mahihirap natin sa kanayunan. Gusto lang namin linawin dyan, ang naapektuhan dito yung nurse deployment program. Okay. Mga contractuals namin sila. So walang employer-employee relationship. Ngayon, dahil sa yung budget po ay dependent kung ilan po yung aming kukuning contractuals. At dahil tinaas po ang kanilang matatanggap at ganun din po naman yung budget, lumilitaw na parang bumaba yung bilang na makukuha namin. Halimbawa, kung dati 20,000 na yung binibigay namin, so ganito karami yung ma-hire namin. Biglang ginawang 30,000 na limbawa, so diliit yung bilang na ma-hire namin kasi i-distribute mo yun sa Correct, bilang na makukuha mo. Pero hindi po ba yun makaka-apekto? Kasi alam naman natin, hindi naman lahat ng mga Pilipino ay PhilHealth member at hindi naman lahat ng Pilipino may access sa mga ospital. At ito nga yung tinutugunan nitong programang Doctors to the Barrios doon sa mga lugar na hindi makapunta sa ospital. Kumbaga, yung doktor na yung papadala natin sa kanila. Kung babawasan po natin yung bilang ng mga doktor na pumupunta sa mga kanayunan at liblib na lugar, paano ito po naman yun? yung sa Doctors to the Barrios. Alam mo ba, Kara, na 70% lang ang na-filled out namin. Walang takers. Walang gustong sumali sa programa namin. So, hindi dahil sa nagbawas kami, kundi kulang yung doktor na gustong sumama sa programa. So, limitado rin kami na magpadala ng mga doktor doon sa mga lugar na mangangailangan. Pero may ginagawa kami. Gumagawa kami ng outreach missions. Opo. Okay. Gumagawa kami ng mga bagong innovation katulad ng telehealth. Ibig sabihin nun, meron kami mga equipment doon na magpapadala ng impormasyon ng pasyente at sa isang tertiary hospital,
ma-analyze yun, mabibigyan ngayon ng instructions kahit midwife doon, barangay health worker, kung ano na yung gagawin. So hindi kailangan may doktor doon. Meron lang konting training yung tatanggap ng ganong impormasyon. So wala palang taker. So right now, ilan po ang ating doctors and health workers na nakadeploy sa mga baryo? Inaayos po namin ngayon sapagkat maraming request sa amin ngayon at dumadami po yata yung mga baryo o rural areas na walang doktor. Correct, At umaasa kami na mga susunod na taon ay maayos po to. May mga rekomendasyon kami. May mga threshold po kasi mga local government sa personal services sila. Hindi na sila pwedeng magdagdag ng budget. Gusto namin ma-unfreeze yan. Pangalawa, gusto rin namin yung mga ospital na tumaas yung bed occupancy, mabago rin yung bilang ng kanilang plantilla. Okay. Halimbawa, 100 beds, ito lang dami ng doktor, bigla 200 na sila. Ganun pa rin yung dami ng doktor. Dapat proportionately tumaas din yun. Pangatlo, nag-iisip din kami ng ibang incentives. Okay. Pabahay, magandang training, opportunities para yung mga doktor maakit namin. Kasi kung minsan hindi lang naman sweldo tinitingnan ng doktor. Yeah. Ano ba mangyayari sa karir ko? Magkakaroon ba ako ng training dyan? Paano naman yung pamilya ko? And at the same time, there's security. Tama po yan. Alam naman natin, yung mga doctorless barrios, yung pa yung sa areas of conflict, Right. o yung tinuturing natin geographically isolated Right. and disadvantaged areas. Right, right. Okay, before we end this interview, kailangan tanungin namin kayo kasi in a few days, eto na naman tayo, pagsalubong na naman sa bagong taon at kayo, sikat na sikat po kayo dyan sa inyong kampanya na Iwas Paputok. Ano po ang bagong balak natin gawin ngayon para talagang mabawasan naman, sir, itong mga nabibiktima ng paputok at saka stray bullets? Unang-una, may shame campaign ng aming Secretary of Health. Shame campaign? Opo. Okay. Yan, china-challenge namin ng mga local government. Okay. Okay, patunayan yun na pababa nyo ang bilang ng mga nadidisgrasya sa paputok. Or Sapagkat else? kung hindi, araw-araw namin ilalabas ang top 5. Top 5. Local government units na kung saan tumataas ang bilang ng napuputukan. Parang shame campaign. At umpisa na ngayong araw ang pagbibilang namin hanggang January 5. Ang unang ulat namin ay bukas na, kinabukasan. Unang ulat namin. So yung may pinakamaraming nabiktima ng paputok? Pinakamaraming na biktima ng paputok, marami kaming titingnan. Kumpara sa isang taon, ito ba'y tumaas? Kasi pwedeng marami, pero bumaba naman. Okay. So titingnan, yung dami ng batang na didisgrasya, Okay. yung paggamit ng piccolo, kung may namatay ba. So marami kaming parameters at ilalabas namin yung top 5. Top 5, okay. Opo. At ano Kaya po? nga ang sinusulong ng aming kalime yung firework display. Kaya nagpapasalamat kami sa DILG, kay Secretary Sueno, at inikayat niya mga local chief executives na magsagawa ng mga ligtas na preparasyon at pagselebrasyon para sa bagong taon. As a final question, I just need to ask you this kasi malaking issue ito ngayon, yung health ng ating Pangulo. Marami tayong mga kababayan kinakabahan or nag-aalala sa kalusugan ng ating Pangulo. Bilang tagapagsalita ng kagawaran ng kalusugan, sa tingin niyo po ba dapat isa publiko itong health, yung medical certificate or health records ng ating Pangulo? Sinusuportahan po namin ang pahayag ng Malacanang na sa tamang panahon ay ihahayag naman po yan kung hindi ng ating Pangulo o yung mga manggagamot na siya po nangangasiwa sa kalusugan ng ating Pangulo. Ang aming pinaabot po ay sana manatiling malusog po ang ating Pangulo at yung mga kababayan natin nag-aalala, ang aming kalihim po ay nakikipag-ugnayan sa ating Pangulo at sa kanyang mga manggagamot ukol sa mga bagay pong ito. Okay. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon. Department of Health, DOH spokesperson, Dr. Eric Tayag. Thank you, sir. Salamat po.